Hello guys, hello, this is for Pisces. Pisces, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin Pisces, ang last week ng July sa buhay mo. Okay? So, what's the message? What's the energy para sa lahat ng Pisces for the last week of July? Okay, Pisces. Okay, Pisces. First card tayo. You are protected by angels. You are cherished by the angels. So, Pisces, kung ano man yan na mga pinoproblema mo sa buhay mo, whatever problems, whatever man na issue na hinahandle mo sa ngayon, sinasabi ng baraha, huwag kang mag-alala. Protektado ka ng mga angels and guides mo. Okay? Wala kang dapat na ipag-alala. Protektado ka. Okay? Iyon. Okay, love life. Yun. So, sa nakikita ko sa'yo dito, maybe meron kang mga concern sa love life mo. May problema ka ba sa relationship? Intimate relationship? Are you married? In a relationship? May ka-live-in partner? Sabi ng baraha sa'yo dito, wala ka daw na dapat na ipag-alala. Okay? Sa love life mo, you are protected, you are guided ng iyong mga angels and guides sa kung ano man na obstacles and challenges na pinagdadaanan mo ngayon sa iyong love life. Okay? Okay, ano pa ba? Pisces. Okay, this is the message from your angels and guides. Ready to love again? Ikaw ba ay galing sa heartbreak? Ikaw ba ay galing sa abusive na relationship or kung ano pa man? Kasi dito sa barahang ito, sinasabi ng baraha sa'yo na ihanda mo daw yung sarili mo sa mga pagbabago, like new love life, new friendship, new collaboration. Okay? So, dito sa baraha mo, wala kang dapat na alalahanin daw sa kung ano man ang mangyayari sa buhay mo sa future, okay? But, yun na nga, kakahiwalay nyo pa lang ba sa relationship nyo? Kakahiwalay nyo pa lang ba sa pangarap nyo, sa old self nyo? Kasi sabi ng baraha, hindi ka dapat nag-aalala. Okay? Hindi ka dapat nag-aalala eh. Kasi minsan, di ba, alam nyo ba guys, may mga connections tayo, relationship man yan, love life, or career, na talagang kailangan mawala kasi hindi yun para sa atin or tanggapin na natin na yan ay hindi para sa atin. Okay? Minsan it's redirection eh. It's a parang protection sa atin ng universe na hindi tayo mapariwara. Hindi tayo like ang nakikita ko like kung kasal, ikakasal ka na tapos biglang ng babae or ng lalaki yung pakakasalan mo. Hindi yun kawalan. Okay, ibig sabihin lang nun, iniligtas ka ng universe. Kasi ng babae na siya, hindi pa nga kayo kinasal eh. What more pag kinasal na kayo? Diba? Yun lang. Okay, Pisces. Oops. Okay, first card tayo, Pisces, for broads. Oh, wow. So, sa nakikita ko sa'yo dito, yung mga unstable sa buhay mo, for example, because of Mercury retrograde siguro eh. Natural yun, guys. Alam niyo pag Mercury retrograde, yun yung kailangan yung magstay put. Kumalma, wag gagawa ng desisyon. Kaya,
like, kung may mga relationship issues kayo during Mercury retrograde, tapos nakipag-iwalay kayo, or hiniwalayan kayo, pagtapos ng ng Mercury retrograde, yun, magsisisi kayo. Kasi mga walang kwentang dahilan ang pwedeng makasira ng relationship during Mercury retrograde. Kasi, like, alimbawa ikaw, biglang maiisip yung ex mo, or yung person mo, biglang maiisip niya yung ex niya, parang ganon. So, sa barahang ito, sinasabi na, for this week, may mga stability na posibleng, yun, maayos yung mga unstable sa buhay mo. Relationship man yan, financial man yan. Nakikita ko yung planong pagpapakasal ay pwedeng matuloy na, yung planong pagpapatayo ng bahay pwedeng matuloy na, yung planong celebration ay posibleng matuloy na. Okay? Okay, Page of Wands. So, yun. May mga delays na nangyari for several weeks or maybe almost 1 month tayo dito Kasi yung Mercury retrograde, simula siya ng June 29 ata yun. So, magtatapos na siya. 23, tapos na siya. So, bukas, tapos na siya. Pero may mga post-Mercury retrograde pa rin na energy. So, maging maingat pa rin tayo. So, sabi ng baraha, yung mga delays, yung mga plano mo para sa future, na parang 4 weeks na stagnant, ay matutuloy na ulit. Kumbaga, meron ka ng mga, go signal ngayon. Knight of Wands, are you ready talaga dito? Kasi there's a new relationship. Sa nakikita ko, kahit may asawa ka, may boyfriend, girlfriend, may ka-live-in, hindi ka naman naghahanap ng relationship, pero sa linggong ito, magiging sobrang attractive ka. Magiging sobrang attractive ka sa mga tao sa paligid mo, lalo na sa mga opposite na sex, diba? Like, kung babae ka sa lalaki, or kahit mga LGBT, basta magiging attractive ka. Kumbaga, mararamdaman mo, bakit si ganito ganyan, hindi naman ako pinapansin for several years, tapos ngayon, napapansin niya na ako. Parang ganyan. Okay, 5 of Swords, yun. Yung mga mga parang dinidelay mo na actions, na parang pinapatagal mo. Ay nako, gusto ko nang i-donate itong damit ko na to, gusto ko maglinis ng bahay, gusto kong bumili ng ganito, ganyan. Dinidelay mo, but now, talagang i-give up mo na siya. Okay? Parang, okay, kailangan ko nang alisin siya, okay, kailangan ko nang tanggapin. Okay? So, The Empress, congratulations guys doon sa mga Pisces na you're planning to get married, mag-launch ng business, mag-travel, mag-relocate, bumuo ng family, magkaroon ng baby, or whatsoever man. Congratulations sa inyo. In even health, nakikita ko sa inyo dito na there's a development, there's a progress about your health, lalo kung babae ka. Lalo ko yung mga babae na gustong mabuntes pero hindi nabubuntes. So, this week, sinasabi ng barahan na congratulations kasi may mga development sa mga fertility medicines na iniinom nyo or whatsoever. Sinasabi ng baraha, ligtas ngayon na gumawa ng action. So, hindi tulad ng nakaraang 4 weeks na parang wala kailangan mong maghintay, kailangan mong pag-isipan. But now, sinasabi ng baraha, okay lang, just do what you want. Okay? Whatever na gusto mo. Okay? Okay, so 3 of Pentacles. So, nakikita ko sa'yo dito na you're planning, you're collaborating, you're planning. So, ano yung ibig sabihin yan? There's someone na connected sa'yo, maybe kapamilya, karelasyon, asawa, boyfriend, girlfriend, parents, friends, or kung sino man siya, na you're planning together para sa business nyo, collaboration, sa plano nyo, like, gusto nyo magplano together na mag-travel, magbakasyon. So, nakikita ko na busy kayo ngayong linggong ito sa pagpaplano. Next is 4 of Pentacles. Okay, so yung 4 of Pentacles natin dito, nakikita ko sa'yo dito also na this week magiging sobrang kuripot ka. Magiging sobrang kuripot ka, nakafocus ka sa pagsisave ng pera, nakafocus ka sa anong tawag dito?
pagtitipid. Parang ganon. Sobrang tipid ka. Okay? So, nakikita ko rin sa'yo dito, meron kang iniisip eh. So, like, kung gusto mo bumili ng cellphone, gusto mo bumili ng sasakyan, kung marami kang pera ha, gusto mong mag-travel, or basta gusto mong mag-spend ng malaking halagang pera, lump sum of money. Nakikita ko na this week ay kailangan mong pag-isipan yan. Okay? Sa pera, wala kang masyadong paproblemahin. Okay? Yung salapi mo, hindi siya problematic sa linggong ito. Manageable and it's balanced. May isang tao dito na nag-aantay sa'yo. Okay? So, maybe ano siya, nag-aantay siya ng text mo, ng chat mo, ng call, or kung ano pa man na ino-offer or i-offer mo sa kanya. Okay? So, yun. Your water sign Pisces, so there's someone na nag-aantay ng tulong mo, if it's financial, emotional, or spiritual na tulong. Okay, so thank you guys for watching. I hope na naka-resonate ka, and maging careful kayo kung ayaw nyo nang makipagbalikan sa inyong ex. Kasi possible na pumasok ulit sa scenario yung ex mo. Okay, lalo ngayong August, may mga ex kayo na makikipag-communicate ulit sa inyo. Thank you guys. Bye!